Dahil maghapon nga mga maring maulan nga dito, kaya naman nga ang hapunan natin ay nilagang baboy para masarap nga humigop nga ng init-init na sabaw. At eto't mga mare, dahil araw ng linggo, kaya naman nga magsisimba nga kami. Ang gail nga basta nasa simbahan ay talagang marunong na nga rin pumalakpak kapag nga kumakanta. Naawa nga kami dito kay Gail mga mare kasi gusto nga yung laruan na sasakyan ay hindi kami nakapagdala nung sa kanya. Kaya ibinigay namin yung cellphone mga mare at nung lumapit nga sa kanya mga mare yung laruan ay kinuha nga niya tas ibinalik ko nga sa may-ari. Kaya tingnan nyo naman nga ang itsura. Kapag kasi nagdadala kami mga mare, hindi naman niya nga nilalaro. Nung nakakita nga sa iba ay talagang gustong-gusto niya nga makihati. Kaya sabi nga namin, kapag nga magsisimba ulit kami, magdadala na nga kami ng laruan niya. Dumiretso na nga kami mga mare sa Mariglo para makapagtrabaho. At nung pinagpasain ko nga itong si Ran, wala daw mga maring bigas. Kaya naman nga eto't bumili na nga siya. Kasi nasa bandang alas 11 na nga mga mare, para nga kako kapag katapos namin ng mga order, kakain na nga lang kami, makabili na nga lang ng lutong ulam. Dahil kagabi, hindi rin naman kami nagsipaghapunan nga mga mare. Kanina hindi nga rin kami nakapag-almusal, kaya talagang gutom na rin talaga. Kaya naman nga eto't nag-asikaso na nga rin si Ran mga mare ng pagsasaing. Napansin nyo rin mga mare yung ginagawa ni Ran na kada kukuha kayo ng bigas, kumakain nga kayo ng bigas. Sabi sa amin ni mama, hindi daw maganda yun mga mare, bukod nga daw sa magkakaroon kami ng alaga sa tiyan, baka nga daw lumaki dun yung bigas. Basta mga mare ay yung mga pinaniniwalaan nga ni mama na ibinigay nga sa amin noon, o tinatakot lang din talaga kami. Kung sa bagay, kapag nga may mga prutas sa buto, sinasabi ng mga magulang natin na wag nga natin yung kainin kasi nga daw ay tutubo sa loob ng tiyan natin. O siya mga mare, na makatapos na nga kami sa mga orders, etong sige ilagpasuot nga dito ng bota. Tuwang-tuwa naman nga, akala mo naman talaga maglalakad nga sa putik. Kakain na nga rin kami ng mga oras nga na to mga mare, kaya naman nga ito't pinapatawag ko na nga dito si Gail. Abay, ayaw pa nga sa akin mga mare lumapit, kung hindi ko nga lang pinagalitan, hindi pa talaga lalapit. Paano mga mare, nahirapan yata sa bota nga niya, kaya naman nga pagkatapos hinubad ko na rin. Pero hindi pa nga siya mga mare na kontento, dumiretso nga siya dito sa paborito niyang gulay, yung ampalaya. Napakatagal niya nga dyan mga mare pumeso, ewan ko ba kung ano nga kinukuha, naghahanap na naman yata ng bulaklak, at atwa naman nga ako sa ampalaya natin, ang laki ng bunga. Sabi ko nga kay Ran, samantalahin nga na medyo maulan-ulan, magandang tubo nga ngayon ng mga gulay. Kaya bukas mag-aasikaso nga sila dyan ng balag mga mare, at etong at kakain na nga lang kami, minumurit pa nga itong si Gail dahil inaantok na. Sabi ko nga kay mama, dito na nga kami kumain ng sabay-sabay kasi alam niyo naman nga kapag marami masarap talagang kumain, lalo na kumpleto kayo. Si tatay nga mga mare, saktong-sakto kagagaling nga lang sa galaan, kaya naman nga sabi ko sabay-sabay na kami. Nakakatawa nga din mga mare na alis na nga ni tatay yung pag-inom-inom nga niya. Dati kasi mga mare, halos linggo-linggo yan, talagang laging lasing yan. Sa isang linggo yata mga mare, 3 beses nga malasing, pero ngayon napansin nga namin hindi na nga umiinom. Natakot na nga rin mga mare, bukod nga dun bawal nga yun sa kanya, at ang gail naman nga dito, tingnan nyo naman nga nabubuhay na mag-isa. Tuwang-tuwa nga kami dyan mga mare, paano ba naman ang gusto nga may sausawan pa nga siya, kada kagat niya nga ng manok sinasawsaw niya nga sa sabaw. Sabi nga ni tatay, saan daw ba niya natutunan to, siguro nakikita niya nga mga mare sa amin kapag nagsasawsawan kami. Napansin niya kasi namin mga mare, humina nga siya sa pag-inom nga ng gatas niya, pero mga mare lumakas naman nga sa pagkain. Doon na nga lang niya mga mare siguro binabawi yung kanyang lakas. Ayan mga mare, magandang araw sa inyo at maulan na araw mga mare. Alam nyo ba na ang sabon natin, lahat ng sabon natin, lahat ng bibili may kasama ng mesh net? Ayan, may kasama na siyang mesh net mga mare. Pero kapag bibili ka mga mare ng dalawa, may mesh net na, meron pa mga mareng 50 grams na sabon. Mga mare, ulitin ko, pag isa lang binili mo, mesh net lang mga mare ang kasama. Pero ang good news kasi, kapag dalawang mga mare ang binili mo, may mesh net ng dalawa, meron pa siya mga mare kasama ang dalawang 50 grams. O diba, masulit mga mare kung dalawa ang bibilin mo. Dalawa pataas, may previous siya mga mare 50 grams. Sobrang limited lang kasi ng pa-previous natin mga mare, kaya dalawahan pataas lang ang meron. Kaya kung gusto mong makatipid at gusto mong may previous, mas maganda mga mare, umorder ka ng dalawahan para naman sulit na sulit ang pera nyo mga mare. At ang kagandahan pa dun mga mare, sa mga nag-aabang na lotion, meron din tong pa-previous. Ang lotion natin palaging may pa-previous na 50 grams na sabon. Kapag bibili ka ng isang lotion, meron ka na matic na 50 grams na sabon. Ayan. O diba, sulit na sulit mga mare. Kaya mas magandang dalawa pataas ang bilhin nyo. Para sulit din ang pagpapadala mga mare, para makatipid din kayo sa shipping. Ayan.
Kinahaponan nga mga mare, nakisuyo na nga kami kila Kuya Mark at nakasabay na nga rin kami magpabili nga ng ulam. Sabi nga nila kaninang tanghali gusto nyo nga daw mga mare ang nilaga dahil nga maulan at malamig, masarap nga daw humigop nga ng sabaw. Sabi ko mamayang hapon na nga lang mga mare at eto nga inasikaso na nga rin naming dalawa. Sa inyo ba mga mare, tuloy na ba ang pag-ulan? O diba ng mga oras nga na to habang nag-aasikaso dyan si Ran ay pakuya-kuya nga lang ako at nagkukwentuhan nga kaming dalawa. Dahil sa set pala natin mga mare na nabili malilit nga ang pechay at konti lang, kaya sabi ko kay Ran kumuha nga siya dito sa tanim. Tapos naisip ko pwede nga pala akong magkare-kare mga mare dahil meron nga ditong pechay, meron din ditong talong, sitaw nga lang ang kulang. Kaya sa susunod ng araw ay magkakare-kare nga tayo mga mare. Pinakulan ko muna pala mga mare yung karne at pagkatapos yun inalis ko na nga lang din yung bula. Para kako pagkakulo ay lalagay ko na nga ito mga mare, mga mauna na matitigas na nga na gulay. Kapapanood ko nga ng mga vlog mga mare, minakita nga ako doon kapag nagpapakulo nga siya ng katulad nga ng nilaga hindi na nga niya nilalagyan pang malamig. Ang nilalagay niya na nga doon mga mare yung pinakuluan niya nga ng tubig para nga daw hindi na nga bumalik yung temperature sa dati. At eto nga tumalambot ng mga mare yung patatas, inilagay ko na nga rin yung pechay. Umaambon pa rin talaga mga mare, kaya naman napakasarap nga nito, humigop nga ng mainit-init na sabaw. Si Gael nga ng mga oras nga na to ay gustong gusto nang kumain, kumukuha na nga mga mare ng kanin sa rice cooker. Kaya ang ginawa ko, naglagay na nga ako dito ng para sa kanya sa plato para nga mamaya ilumamig-lamig na rin. Natutuwa naman nga kami mga mare, talagang napakalakas niyang kumain ngayon. Tapos kahit anong gulay gustong gusto niya mga mare. O siya, kumuha na nga rin kayo ng kanin nyo mga mare at sabayan nyo na nga kami. Kayo ba, ano ang ulam nyo nga ngayon at anong oras nyo nga napapanood ang ating vlog? Kapag ba nanonood kayo mga mare, ano ang ginagawa nyo habang nanonood sa vlog nga natin? At saan nakakarating yung mga vlog natin mga mare? Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yung bukas? Salang ulit!